Nagyabang at nambudol na naman itong si Clary sa kanyang press briefing. Ayon kay Manang Claire, ay 4,027 barangays na di umano ang cleared sa illegal drugs. Mula July 1, 2022 hanggang May 31, 2025, umabot na sa 4,027 barangays ang naideklarang cleared sa illegal drugs. Subalit nang tanungin itong si Clary nitong kanyang matalik na kaibigan at the same time ay kanyang kahinaan na si Miss Eden Santos kung ano-anong mga barangay ito ay walang maibigay itong spokesperson ng Pangulo. May we know po kung anong mga barangay, kahit ilan lang po, no? Yung 427,000 na binabanggit ninyo na na-cleared na sa illegal drugs. Okay, sa ngayon, yan pa lang po ang ating natanggap at wala po tayong detalye patungkol sa barangay. Hingin po natin mula sa PIDEA at ibang law enforcement agencies yung sinasabi po nating barangay. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Wala talagang kadala-dala itong si Manang Claire at muli na naman itong humirit ng pangbubudol nang ibinida na naman itong si Manang na 607 balay silangan reformation centers na daw di umano ang naipatayo sa ilalim ng Marcos administration. Subalit nang muli na namang tanungin ni Miss Eden Santos itong si Clary kung saan ang mga address nitong sinasabi niyang balay silangan reformation centers ay wala na namang naibigay itong si Manang Claire. Umabot na rin sa 607 balay silangan reformation centers ang naipatayo sa ilalim ng Marcos administration. Saan pong area itong Balay Silangan Drug Centers? Para yung address po. O sige po, mamaya po ibibigay ko po sa inyo yung exact address. Okay. Okay, salamat po. Matapos mag-viral ng AI video na ito na tumutuligsa sa naging hakbang ng kamera sa pagpapa-impeach kay VP Sara. Bakit ang matanong? Yes po. Pabor ka ba sa impeachment ni VP Sara? No. Bakit? Because it is obviously politically motivated. I mean, maraming may confidential funds sa gobyerno, iba nga billions pa. But why single out the VP? They want justice, but their justice is selective. If these politicians are really serious in cleaning up the government, then investigate all at isama na nila mga sarili nila. Naging balat sibuyas itong si Claire Castro kung saan pinunapan nito si Senator Bato de la Rosa na isinyer pa ang nasabing video. At dahil sa tila pagiging isip bata na hakbang na ito ni Claire Castro ay na-real talk tuloy ni Miss Eden itong si Clary Yusek, good morning po. Ay, regarding po dun sa follow-up yung binanggit niya na AI generated, po. Pero kung titingnan mo yung sinasabi ng mga estudyante, legit naman po yung issue. Ano pong masasabi niyo dito? Sino magsasabing legit at hindi legit na issue? Kung ito ay galing sa isang fake news or AI generated, so hindi tayo pwede magsabi na ito ay lehitimo o ilehitimo ang issue. Tanga-tanga! I'm so sorry! Dahil sa pagiging tinik sa lalamunan nitong si Miss Eden sa palasyo at kay Claire Castro ay sumulat ng liham itong PCO sa Net25 upang tanggalin at palitan itong si Miss Eden. Bunga ng hakbang na ito ng Presidential Communication Office ay binanatan at sinupalpal sila ni Senator Marcoleta. Kung minsan kasi may kinakailangang itanong talaga at hindi mo naman talaga mapipili yung oras. Lalo na yung pagkakataon, doon mo lang nakita halimbawa yung taong gusto mong tanungin. At talagang gusto mo namang itanong yun sapagkat bahagi ng tungkulin mo. Hinahabol mo talaga yung deadlines. At siguro, isa sa kanyang assignment ay kailangan nating magkaroon ng ganitong reaction mula sa taong ito. At ang deadline niya, yun ang panahon na nakita niya. Paano mo ipagbabawal yun? Ako personal ko lang. Siya yung pinakamagaling nating reporter eh. Saka kung hahanap ng ipapalit sa kanya ng ganun-ganun kadali. Ano masasabi ko dyan? Parang wala sa hulog yung ganun eh. Bakit? Ba't ka namimili, di ba? Ano ba problema? Yun na nga po. Di ba? Kapag pinadala natin ang isang reporter natin, andun ang tiwala natin. Bakit kayo ang magsasabi na palitan namin? Di ba kami? Dapat yung nagpadala, yun ang merong discretion na palitan kung saan na siya gustong
ilagay. Yeah. Hindi kayo ang magpapalit. Totoo. Kahit suggestion lang, parang hindi tama. Hindi pa rin tama. Tama po. Naniniwala ako talagang magaling si Ganon. Eden Santos Suarez. Oho. Pinangingilagan siguro. Oo. Di ba?